Hi guys, so this is the continuation of our uh, root canal journey treatment ko or my abscess. So in the previous vlog, naikwento ko doon yung abscess ko naman. And this vlog naman, I will share to you guys yung insurance na nakuha ko sa aking ngipin. So yeah, as you can see in the last vlog, ay ganyan ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng abscess, kaya please lang, huwag niyo akong tularan. That's why I'm sharing this video, lalo na kung first timer kayo dito sa Germany and you are so picky when it comes for your teeth. You should really have a dentist who will help you para ingatan yung ngipin nyo. So, in this video, we will share to you guys yung insurance ko sa ngipin ko dahil nga maarte ako sa ngipin. Sobrang arte ko talaga guys. Talagang, ano pa din naman guys yung ngipin ko, kumpleto pa. Pero dahil sa abscess na yon na nangyari, noong April 27 was my first appointment for my abscess. Then, sobra akong, after nun guys, nag-medication ako ng ibuprofen and I guess amoxicillin for antibiotics or for... So the dentist gave me or niresetahan niya ako ng ibuprofen kasi yung una kong tinake nung habang hinihintay ko yung appointment ko 400 grams or 400 grams. Tapos yung binigay ng dentist sa akin or yung niresetahan niya sa akin is yung 600 na for ibuprofen and amoxicillin, like a penicillin, kasi nga dun sa infections, kasi nga yung abscess ko guys, may nana na yun. So, grabe no, ano ko talaga, ay naku kung maalala ko yun guys, natatawa na lang ako, natatawa ko na naiiyak ako. If I like to return that pass, I like to return it again. I will not eat a lot of chocolates na, I love it. Okay, by the way, continue. So, yun yung nireseta sa akin ng dentist. Then, April 27, in-explain niya sa akin, dahil nga nakita niya na nung appointment ko, talagang namamaga yung dito ko guys, namamaga siya. So, nilagyan niya ng injection na parang wala na, patay na yung root. Pero guys, grabe, kasi lalaki yung una kong dentist. Ang sakit talaga guys. Yung in-inject niya, ramdam ko yung bigat ng kamay niya. Anak ko, kaya I don't like lalaki na dentist kasi ang bigat talaga. Gusto ko talaga babae. Magaan. So, in my root canal first, second, third session, let's see kung sino yung magiging dentist ko. So, yun nga, yung nangyari na yun, dahil nakita niya na namamaga, in-inject niya na ng parang hindi na siya masakit, yun. Kasi parang painkiller, ganun. So, ano yun siya. Pero ang sakit ng injection guys. Ramdam ko yung injection talaga nung time na yun. Kaya talaga naiyak ako nung sa appointment ko. Yung after ko nung sa appointment, dito na ako sa bahay, naiyak na talaga ako kasi ang sakit talaga. Tapos namamaga pa. So almost 3 days namamaga after nung appointment na yun. So yeah, so to make the short story, bago yung April 27, 1 week before, I decided na kumuha ng insurance. So, ano nga ba yung insurance ko bukod sa AOK? So, meron akong AOK, yun yung health insurance namin dito sa Germany. Pero guys, dahil yung AOK is public insurance, it's for all, kumuha ako ng private insurance for my teeth. Okay? So, ang AOK insurance ay meron silang parang sister company or sister insurance or family insurance, let's say, or related insurance sa kanila. So, sabi ni Habi, meron silang, so may Habi called the AOK kung ano yung related insurance sa kanila or private insurance na pwede sa ngipin ko. Dahil gusto ko nga kumuha ng insurance for my teeth as private. So, ang pinrovide sa amin ng AOK is Alliance Insurance. So, dito sa Alliance Insurance ay, after that, the AOK gave us the information kung sino yung pwede naming tawagan at malapit dito sa area namin to get an appointment. So,
we booked the appointment, and during the appointment, ay inexplain sa amin yung ano nila, yung bracket or yung system nila. So, guys, monthly yon, and then you will pay it monthly for your private insurance. So, kung ano yung mga package nila dun sa insurance din. And kapag, if you're planning to get it, nakadepende guys sa bracket nyo or sa age nyo. So, for example, yung brace nila guys, for till 20 years old lang. Pag above 20 ka na, ay orthodontics na kasi yun. So, ay 21 pala. Pero hindi naman ako nagpaano na kasi tapos na yung orthodontics ko. Pero yung price guys or bracket, nakadepende sa age nyo guys. So, ako ay nasa 30s na. So, meron silang insurance na 75%, 90%, or 100%. So, nakapackage yan kung ano yung inclusion nila sa plans. Sa plans pala. So, comparison of Mind, Sun, Shoots plan. So, naka-indicate dyan kung ang kinuha nyong 75%, ayan, then ito lang yan yung makukuha nyong treatment. So, ako guys, nasa 30 plus na ako. So, ang kinuha ko is yung dapat nga 90 lang kukunin ko guys. 90% lang. Si Abby gusto 100 na lang. Kasi, konti lang yung difference niya. So, pag 90% kasi, 24 euro monthly. Kasi 30. So, pag 100 naman, dahil 100% yung kinuha ko, 100% insurance plans for my teeth as a private. So, I'm paying almost 30 euro. So from 90% na 24 or fast 25 euro, pinakuha na lang ni Abby is 100% for 30 euro kasi 5 euro lang difference. So kung 75% naman yung kukunin mo, you're paying maybe 18 or 19 euro, 75%. So kunti lang kasi yun guys kung sakali mo gusto mong may gawin sa ngipin mo and then you need to pay something and it's a big one. Sometimes hindi yun ikaw lang magbabayad ng lahat unless sa 90% or what more sa 100%. So, di ba? So, there's a chance na ibalik sa'yo yung buo na binayad mo for that teeth. Kunwari, root canal, fulling, or pasta, or extraction. So, yung babayaran mo dito ay possible na ibalik sa'yo ng buo din. Pero guys, dahil first time kong mag-join or magkaroon ng plan for this insurance. So, nakapackage din siya, guys. So, for 1,000 euros for the first year. Then, 1 to 2 years, 2,500 na euros. Then, third to fourth, 4,000 unlimited. Okay. Sa mga susunod na taon na, after 4 years, unlimited na pala, guys. Kung gusto ko ng dentures, di ba? Huwag mo na ngayon guys, pag 50-60 years old na. Pero yung price guys, nakadepende sa nyo guys, or yung monthly na babayaran nyo, nakadepende sa nakadepende sa age nyo. So, for the next 30 to 40 years old, yun yung babayaran ko kasi nga 100% yung kinuha namin. So, monthly, 30 euro siya monthly. Till 40. Pagdating na naman ng 41 years old up to 50, tataas na yun guys, yung babayaran nyo monthly. So, nakadepende talaga sa age nyo yung bracket. Naka-bracket yan guys. So, pagdating ng 41 to 50 ko, possible, I need to pay 40 euro or more pa. Okay? Pero at the moment, below 30 to 40 years old, ang babayaran ko is 30 euro lang, okay? Isusulat natin dyan. Kasi baka nahirapan din kayo intindihin yung sinasabi ko. So yeah, ganun yun siya guys. So nakadepende sa age nyo yung bracket nila. So pag 40 to 50, so possible ang years old, ang babayaran ko na is 40 euro or more pa. Pagdating naman ng 51 to 60,
maybe ang babayaran ko is 50 euro or more pa monthly. So yun. Dahil nasa 30s ako, nasa bracket ako ng 30s to 40s, ang monthly ko is 30 euro for 100%. Yun yung private insurance ko. So alliance siya guys. Alliance insurance siya. So kayo din guys, kung ano yung mga public insurance nyo, ay possible meron din yan silang family or related company for private insurance ng inyong ngipin. So you can call them, maybe you can get a discount. Hindi ko sure kung ano, sabi ni Abby, kung may discount. Hindi ako sure kung wala naman atang discount po. Pero try nyo lang din, baka at least mapadali yung ano nyo, at least, kasi ang importante dyan guys, magkaroon kayo ng termin, hindi lang through phone. As in, talagang termin, face-to-face na ma-explain sa inyo nung staff, yung insurance nila, at ano yung mga plans, ano yung mga package, ano yung bracket. So, ganun, ano yung mga indicated, or following problem that they can do it for your teeth, ganon. Na ano yung package nila dun sa ngipin na yon. So yeah. Si Habi din, alam ko alliance din yata si Habi, pero ano siya, ano lang siya guys, 75% lang yung kay Habi. So konti lang daw yung ibabalik kasi sa kanya, kaya hindi na lang, since bata pa daw kasi siya noon, dahil mama niya kasi yung nag-process, hindi ka naman pwede basta-basta magpalit-palit daw. Strict daw dito. So si Habi, kaya kinuha niya na sa akin 100% para daw yung expenses ko ay kung sakaling gumastos ako, may balik sa akin yung binayad ko sa private or sa dentist ko. Basta, this year, wag ako mag-exceed ng 1,000 euros, may babalik. Pero more than 1,000 euros na ma-exceed ako, ay charge na sa akin lahat. 'Di ba? Kung ano yung problem mo sa ngipin. Ako, root canal. So, i-share natin sa next vlog kung magkano or possible ano yung mga gagawin sa ngipin ko and how much is it. Then, we'll see us in the next vlog. So, yun lang guys. Kung talagang choosy kayo sa ngipin nyo or sobrang arte nyo sa ngipin nyo, talagang iniingatan-ingatan nyo siya, kumuha kayo ng private insurance guys kasi malaking tulong siya. Hindi lang yung public insurance natin like mine AOKA. Kasi ang AOKA guys, they are also a good one. Pero basic lang yung ano nila guys, charge sa kanila. Kumbaga, sa dentist, yung konting linis, check up, yun lang yung sagot nila. Walang bayad yun. Then the other na maipapagawa ka sa dentist, you need to pay. Pasta, root canal, extraction, whitening, bleaching, dentures. So, yan. You need to pay na talaga. So, kaya kumuha ako ng private insurance ko for my teeth. Then, yung x-ray, good thing na lang sa kanila guys dito, sa dentist dito, ang mga dental clinic. Yung x-ray nila guys, kahit pa paano libre. So, sagot yan sa AOKA, sa ano din. Katulad nga nun, x-ray, a little bit cleaning of your teeth, check-up, free yan. Okay? Free talaga yan sa AOKA. Ano yan, sa AOKA naka-charge yan. Pero more than of that, yung mga plano mo ipagawa, yun nga, nung sinabi ko, tulad nito, root canal, dahil nagka-abscess. And if plan mo din magpapasta, yan, may bayad na yan, guys. Pero it depende rin nakadepende rin per city or per region. Like here in Bayern, so sa area ko dito, nakadepende din. Iba-iba yung presyo guys. Hindi sila pare-parehas, okay? So don't compare it. So yun lang guys. Sana nakatulong itong vlog natin bago ko makalimutan. I just want to share this vlog para magka-idea ka rin kayo. Lalo na kung bago kayo dito and may problem di kayo sa ngipin or maarte kayo sa ngipin tulad ko na hindi naman maganda pero ito yung kinaganda ng ngipin ko lang. Talagang inaartehan ko talaga yan. Hindi ako maganda pero pagdating sa ngipin ko talaga guys, kahit na ako'y talagang pinabrace ko yan sa Pilipinas, ginastusan ko talaga yan guys. Tapos pagdating dito magkaka-obsess lang ako. Pero yun nga, kaya talaga ingatan nyo yung ngipin nyo guys para hindi kayo matulad sa akin. So yeah, that's only I just want to share to you guys. So see you in our next vlog. Abangan nyo guys yung next appointment ko by need ko kasing after ko na appointment na yon, I need ko ulit magpa-book ng appointment. So, termin talaga dito guys at hindi basta-basta ang termin. Talagang you need to be a lot of patient kasi iba dito. Talagang Pero yun nga guys, ang bilis lang din nila gawin. Sobrang bilis. Wala pang
20 minutes natapos yung appointment ko nung araw na yun sa dentist ko. Kahit dun sa insurance, ang bilis din less than 1 hour. Yung requirements pala guys sa insurance, ang requirements sa insurance pala guys kung sakaling tatanungin nyo, is only Aufenthaltstitel, title. Then, of course, your ATM. Okay, kung saan nila i-charge yung insurance nyo monthly. So, bring your ATM and Aufenthaltstitel. Yan talaga. Kasi kailangan nilang makita. And then, some information from you. Kung anong work mo, anong ginagawa mo dito, ganon. So, yeah. That's the requirements for the insurance. Aufenthaltstitel and ATM or your bank konto where they can charge the insurance monthly. So yan, ang importante. So yeah, see you in the next vlog in my journey in my root canal, guys. Hope that you get ideas on this vlog. So thank you again and see you and God bless. Ingatan nyo yung ngipin nyo, guys. Huwag nyo kontrolaran.